Ayan. Isang mapagpalang magandang hapon sa ating lahat. Ngayon ay November 21, 2023 at ang oras natin ay anong oras na ba, Sultan? 15 minutes mag-alas 4 na. So 50 minutes before mag 4 o'clock PM. Okay. Una at higit sa lahat ay nais ko munang itataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na Espiritu at ng lupa. At maraming salamat sa apat na elemento ng lupa, ang elemento ng tubig, ng apoy, hangin, lupa, at ang apat na direksyon nito, ang north, east, west, south. Okay, mga minamahal kong mga kapatid, kumusta ang lahat? Okay, at bago ako magmensahe with our beloved, the well Sultanate of Sulu, no, ay muli walang hanggang pasasalamat, no, sa mga kapatiran na tumutulong, no, sa lahat ng mga naging misyon, no, naging part ng misyon, no. Thank you so much. At sa hapong ito may mahalagang mensahe ang ating pinakamamahal na The Real Sultanate of Sulu, sapagkat mula nung kami ay nag-FB live, ay marami na pong tumatawag, iba't ibang grupo na tumatawag sa akin kahit sa ibang bansa, no? So, meron tayong mga bagay na liliwanagin sa pagkakataon na ito, sapagkat nakita ko yung iba na medyo may pangamba sila, no? Ito ay katulad ng ang katanungan na ano ang mangyayari kung sakasakaling magkaroon ng implement? Meron ba daw babaguhin pagdating sa pananampalataya o religion? So, bilang nandito ang ating The Real Sultanate of Sulu, ay siya po ang magbibigay ng kapaliwanagan sa bagay na yan. At for the meantime, ay hindi ko muna siya ipapakita sa inyo, basta ito lang masasabi ko sa inyo. Ang tao, kahit anong pagpaplano, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang magtatakda sa lahat ng bagay, at katulad ng pangako ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan, huwag ninyong babaguhin, no, ang mga palatandaan na ginawa ng ating mga ninuno, sapagkat lahat yan ay ibabalik ng Panginoon sa mga naulila, biblically speaking yan. At ito ay may kinalaman sa napakalaking usapin regarding sa West Philippine Sea. Dahil kung tutuusin, ang China is not our enemy. Okay? May mga bagay lang na dapat uupuan, talagang pag-uusapan, no? So, mag-ano muna tayo doon sa topic, sa isang katanungan ng ating kapatid. Meron ba daw babaguhin, just in case na ito na mag-implement na, meron ba daw babaguhin sa religion? So, ito ang ating pinakamamahal na Sultanate, The Real Sultanate of Sulu, no? Siya po ang magpapaliwanag. But for the meantime, boses lang muna ang marinig ninyo, ha? So, mahal na kamahalan, isang mapagpalang magandang hapon po. Yun ang katanungan ng mga kapatid ko, Kristiyano, kung mag-implement ng Mahaldika Nation, Bansang Malaya, Sulu Empire, walang babaguhin dito. Alam mo, ang palatandaan tinayo ng Panginoon, walang sino pong tao ang bumago. Panginoon lang ang bumago. Pero binago ng tao, pinakialaman ang tinatag ng Panginoon, palatandaan, tao ang nagbago, binago ng Panginoon. Ito wala tayong babaguhin. Ibalik lang sa dati. Alam mo, ang bansa natin, wala pang mananakop. Ang bansa natin, hindi pa Pilipinas, wala pang dumating ang mga Espanyol, ang mga British, ng mga Amerika. Ang bansa natin, Bansang Malaya, Mahaldika Nation, Sulu Empire. Sino ba ang nagtatag ng Mahaldika Nation? Makinig ang lahat ng may pandinig, para alam ninyo. Ang nagtatag ng kaharian, dalawa ang nagtatag, Panginoon. Si Mahadum Aminaula ang nagtatag ng bansa natin, ng law of God. Ang pinarating mensahe ng Panginoon, ang tinatag niya. Tinatag. Ito na ang bansa natin, hindi pa Pilipinas,
Ano ang katawagan ng bansa natin? Ito ang unang katawagan sa bansa natin. Tinatawag wikang Tausug, Mailad Aminaula. Ang anong kahulugan? Wikang Tausug ang Mailad Aminaula. Ibig sabihin, ang Mailad Aminaula, bayan ng Panginoon, daungan ng Panginoon, bansang malaya. Malaya tayo mamuhay sa batas ng Panginoon. Pantay-pantay. Pantay-pantay. Pagkatapos, dumating ang mga dayuhan, una dumating sa bansa natin, Arabok. Tinawag ang bansa natin, Manila, wikang Arabic. Pangalawa, wikang Arabic, Manila. Pero ang kahulugan, isa lang kahulugan, bayan ng Panginoon, daungan ng Panginoon, bansang malaya. Malaya tayo mamuhay sa batas ng Panginoon, pantay-pantay. Pagkatapos, dalawa. Pangatlo, dumating ang 10 dato Malay galing sa Malacca dito sa bansa natin. Tinawag ang bansa natin bansang malaya. Malaya tayo mamuhay, Maharlika Nation. Maharlika Nation. Pero isa lang kahulugan. Isa lang kahulugan. Bayan ng Panginoon, daungan ng Panginoon, malaya mamuhay. Freedom. Batas ng Panginoon. Pantay-pantay. Pagkatapos, pangapat, dumating ang mananakop. Una dumating, Majapahit Empire. Sinakop niya ang buong Asia ng Majapahit, doon siya dumaong sa Indonesia. Yun na tinatawag Indonesia. Yung tinatawag Hindu. Hari ng kadiliman, si Majapahit. Nagpaganap ng religion ng kampon ng kadiliman, yung mga santo-santo, imahe. Hari ng kadiliman. Doon tinatag sa Indonesia, Hindu. Pagkatapos sinakop ng Hindu, Majapahit ang buong Asia. Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, sinakop, nagpaganap ng religion Hindu sa bansa natin. Gusto niya agawin, palitan ang kaalaman ng hari ng kaliwanagan, ng hari ng kadiliman. Yung pagtawag kay Majapahit, hari ng kadiliman, Raja Itam, wikang Malay, Raja Itam. Nasakop niya ang Indonesia, Brunei, Malaysia, Philippines, si Majapahit. Nagpaganap ng religion Hindu. Pagkatapos, inipon ng Sultan of Sulu ang tauhan niya. Nagkaisa sila at saka China. Sinalakay nila ang Indonesia, si Majapahit. Pagka inagaw ang kapangyarihan ng Sulu Empire, Darul Islam, Islamic State, Magistrate Kingdom, inagaw ng kampon ng kadiliman si Majapahit. Pagkatapos, sinalakay nila ang Indonesia, 300 freedom fighter ng Sultan of Sulu, pinuntahan nila ang Indonesia. Naglaban at saka si Majapahit. Ang digmaan hindi sanjata, powerful. Naglaban ang hari ng kadiliman at saka hari ng liwanag. Natalo ang hari ng kadiliman ng hari ng liwanag. Napapagsak si Majapahit. Nabawi ng Sulu ang kaharian ng Asian country. Nabawi. Yon sa 13th century, si Majapahit. Napapagsak namin. Nabawi namin ulit ang kaharian ng Sulu Empire, 11 country. Pag-abot 14th century, may naman limitaw hari ng kadiliman, Mongolian Empire. Sinakop niya ang buong Middle East. Naging ilog ang dugo. Naglaban at saka mga Arabo. Napabagsak niya ang Middle East na sakop ng Mongolian Empire.
Pagkatapos, sinakop niya ang China. Ito na, makinig kayo kung bakit nagkaroon. Ito, may mawalang galang na sultan, ano? Makinig kayong lahat kung ano ang naging ugat, bakit ang China ay nandyan ngayon sa karagatan ng West Philippine Sea. Makinig lahat ng pandinig dahil ang China ay hindi natin kaaway. Makinig lahat ng may pandinig. Linawin ko sa kanya, ang mga taong bayan walang alam, kahit taga-Sulu, ang historical right ng Sulu. Ang naabutan natin sa UP, yung kasaysayan ng Espanyol. Ha? Yes. Ito wala pang Espanyol, wala pang Pilipinas ang kasaysayan. Bakit ko ito alam? Wala akong hawak libro. Yes. Galing sa taas ang kaalaman. Yes. Kaalaman. Isalaysay ko sa iyo isa-isa ang ilang bansa ang sumakop sa bansa natin. Pagkatapos, natalo ang Middle East, sinakop ng Mongolia, naging ilog ang dugo ang labanan. Sinakop nilang Ming Dynasty ang China. Okay. Pagdating ng Mongolia, naglaban at saka King of China sa 14th century. Okay. Hindi kaya labanan ng King of China ang Mongolian, pinakamalakas. Mayroon sila digma, malaking tao, freedom fighter ang Mongolian Empire. Dumating dito ang tauhan ng King of China na ginit ng tulong sa Sulu, sa Sultan of Sulu. Makinig kayong lahat. Okay. Sa 14th century. Okay. Pagdating dito, inipon ng Sultan of Sulu ang tauhan nila at saka dalawang kapatid niya. Tatlong hari. Yes. Ang pinuno Sulu, King of the King. Yes. Dalawang kapatid niya, Sultan Brunei, Sultan Malacca, Malaysia. Okay. Tatlong barko sila, inipon niya ang mga tauhan niya, freedom fighter ng Sulu. Nakaipon freedom fighter, mangdirigma, kawal ng Sultan, 340. Naglakbay na sila sa China, dumaan sa Daan Canal. Daan Canal. Tulungan niya ang kapatid niya, sinakop ng Mongolia. Ang ugnayan ng China at Sulu, unang panahon. Yes. Pasalang nag-empire sa China ng Ming Dynasty, Sulu. Ayan, makinig Sulu. kayo. Ang empire ng Sulu, 11 country, buong Asia. Sultan of Sulu in China is empire 11 country. Yeah. 11 country. Ang makapagmana, dalawa lang, Sulu Sea, China Sea, isang dagat. Yan. Pero naagawan kami ng kapangyarihan. Ang Sulu, lahat ng mga royal family, taong bayan ang nagtaksil sa Sulu, yung bantay dagat, nagpabagsak sa amin. Ngayon, 270 years na natanggalan kami ng karapatan. Tinago namin ang pagkatao namin sa mga family para walang makalam. Alam mo, ang nangyari sa amin, lahat ng mga royal family pinapatay. Para wala nang libilitaw. Ang nangyari sa Sulu, 1904, bagsak masakil, lahat ng mga royal family, bata, matanda, pinamasakil si Kiram sa Amerikano. Hindi masunod sa batas ng Espanyol, batas ng Amerikano. Pangalawang masakil, 1906, daho masakil. Lahat ang pinapatay yun mga royal family. Yun na tinago namin ang pagkatao namin para walang makaalam. Pero sa habang panahon, natanggalan kami ng karapatan, tinago namin ang pagkatao. Ako na lang ang natira na pag-iwanan ng Top secret. Top secret. Pero hindi na ako makatiis sa nangyari sa bansa natin, ang kaguluhan, gulo doon dahil sa politika. Sarili natin dugo, nag-away-away ang bansa natin. Hindi tayo magkasundo dahil sa politika, sa kapangyarihan, sa kayamanan. Yes. Sa kayamanan. Hindi natin pwede angkinin, hindi ang pag-aari natin. Ang binigay ng Panginoon sa atin pamalaan, pero
kaharian ng Panginoon. Yes. Yun ang ibalik natin, kaharian ng Panginoon. Para tayo malaya na mamuhay. Na tapusin ko yung kwento ko, yung mananakop. Pagkatapos, pagdating ng Sultan of Sulu sa China, nagsalo-salo sila sa Emperor ng China. Tinanong ng Sultan of Sulu ang Emperor ng China, anong nangyari? Sabi ng King of China na sinakop kami ng Mongolian, hindi namin pwede labanan. Sabi ng Sultan of Sulu, walang problema, tayo magkapatid ang magtulungan, magdamayan. May sinumpaan tayo sa apo natin, kay Mahadum Aminaullah, kay Muhammadin, tayo ang magtulungan. Makinig kayo, tayo ang magtulungan. Pagkatapos, silang salo-salo, nag-umpisa ng digmaan sa China. Ang umarap, Sultan of Sulu ang umarap sa Mongolian. Ang digmaan, mahigpit ang labanan. Na wala pang sanjata, pero mga gulo, mga ang para labanan. Mga dagger. Ang labanan, mahigpit. 340 tauhan ng Sultan of Sulu mangdiligma, freedom fighter. Tagain ng Mongolian, hindi matablan ang mga tauhan ng Sultan of Sulu. Hindi matablan. Hindi nakabot isang taon ng gira na pabagay ng Mongolian. Nanalo ang China, tinulungan ng Sultan of Sulu. Pagpanalo ng China, binigayan niya award bilang ganti sa pagtulong ng Sultan of Sulu. Ginto, pilak, kayamanan. Anong sabi ng Sultan of Sulu? Hindi kami bayaran, hindi namin yan matanggap. Ang pagtulong namin walang kabayaran, tayo magkapatid. 3 beses inalok ng King of China, ginto, pilak, kayamanan, hindi matanggap ng Sultan of Sulu. Ito ang ugnayan namin at saka China, ito dalawang bansa magkapatid. Para alam ninyo, buong Pilipinas. Pagkatapos, hindi na matanggap ng Sultan of Sulu ang award ng King of China, pilak, ginto, kayamanan. Ang tauhan ng Sultan of Sulu, freedom fight, 340. Pinadalahan, binibini ng King of China. Lahat pinakasalan doon sa China. Doon na sila nanatili sa China ang tauhan ng Sultan of Sulu at saka Sultan of Sulu. Binigayan sila compound, kung pinakamalaki, talo pa sa Lunita. Lahat ng mga Sulu people, doon nanatili sila sa China. Pagkatapos, doon na sila nanganak, ang lahi ng mga bansang Malaya Mahardika Nation sa China, sobrang milyon ng dami nila. Yung nakita ko na rin sila, 21 milyon ang mga tausog doon sa China, sa Santong China. Yun ang mga family namin, ang ugnayan. Pasal nandoon ang empire ng Sulu sa China. Ang East Empire, ito na tinatawag, Sultan of Sulu in China, East Empire, 11 countries. Makinig kayo lahat para alam ninyo. Pagkatapos, nabalik na sa amin ang kaharian. Pagkatapos, pumasok naman ang mga Roman Catholic. Nagdala ng Trinity sa bansa natin at saka politika. 1521 si Magellan dumating sa bansa natin. Dumaong sa Cebu, Mactan. Nagtanong ang Espanyol si Magellan, sino ang pinuno? Makinig kayo lahat. Nagtanong ang Espanyol kung sino ang pinuno. Sabi si Lapu-Lapu, anong ibig sabihin? Sabi niya, nagtanong kung sino ang pinuno. Sabi si Lapu-Lapu, ako ang pinuno. Pero hindi yan tunay pangalan niya si Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu, isang tausog. Dato Panglima Iligi Kulapan. Ang ibig sabihin ng Lapu-Lapu may kaliskis. Pasal yung kung maligo siya spiritual yung maglabas ang kaliskis niya. Maglabas. Tagayin mo hindi matablahan. Narinig nyo Okay.
tunay tausog kawal ng Sultan of Sulu, si Lapu-Lapu, bantay ng karagatan. Nga bunga siya. Okay. Siya ang freedom fighter ng Sultan of Sulu. Okay. Pagkatapos, pagtanong ng Espanyol, pinakain sila si Lapu-Lapu. Okay. Sabi, tapos kumain si Magellan, mabuti kayong asal, mabuti kayo tao, tinulungan niyo kami, pinakain. Pagkatapos, ang sabi sila po, si Magellan, mabuti kayo isama namin sa Roman Catholic. Nagtanong sila Lapu-Lapu, anong ibig sabihin? Isama daw tayo sa Roman Catholic, maging Christian. Sinigaw si Lapu-Lapu, halawang biyara, pagbulot ng gulok niya. Naglaban at saka si Magellan, pinutulan niya ang ulo. Yan, narinig nyo. Natalo ang Espanyol, nagbalik sa Spain. Naghingi ng backup. Pagbalik sa line 16th century, dumating si Kapitan Legazpi, nagdala ng baril, kanyon. Dumaong doon sa Luzon. Yun na sinakop na tayo. Kung hindi ka masunod sa Espanyol, binyagan Roman Catholic ang parusa kamatayan. Ang kababaihan natin, binaboy ng Espanyol. Ang kalalakihan, linigpitan. Kung hindi ka magbayad ng buwis sa Espanyol, ang parusa kamatayan. Kung hindi ka masunod, napilitan ng mga bansang Malaya, Mardika Nation, nagpabinyag Roman Catholic. Ang mga taong banal lumaban hanggang kamatayan. Hindi nila sinuko ang religion, ang pagkatao, ang bansa sa Espanyol. Ang kapalit kamatayan, pinaglaban ang katotohanan, ang batas ng Panginoon. Alam niyo ang pagkatao si Jose Rizal, ano ang pinaglaban si Jose Rizal? Makinig kayo lahat. Ano ang pagkatao si Jose Rizal? Si Jose Rizal isang Muslim, ang tunay pangalan si Hussein, sa pangalan sa Muslim, isang tausog. Pamangkin si Kandula, si Raha Sulaiman. Ang pinaglaban si Jose Rizal, religion, pagkatao, bansa, hindi niya isuko sa Espanyol. Yun na pinararusahan siya, pinairing squad. Pero ang napairing ibang tao. Wow. Ibang tao. Si Jose Rizal buhay. Pagkatapos si Jose Rizal, una kinin nakapunta Muslim country sa Europe. Nandoon ang statwa niya. Muslim country, nakapunta sa Europe. Yun na si Jose Rizal. Wow, kaya pala. Ang may lahi siya doon, yun na si Eclair. Opo. May lahi pa siya sa Japan. Na yun nang magtulong. Bakit ang German at saka Hapon nagkaisa? Wow. Gusto nila bawiin ng nasakop ng Espanyol, ng British, ng Amerika, ang kaharian, bawiin ng German at saka Hapon. Ibalik sa kaharian ng Mardika Nation. Hindi natin kalaban ang Japan, nag-protect pero kumampi tayo sa Amerika, nadamay tayo. 1,000 ang namatay, kumampi sa Amerika. Nag-protect ang Jipon ng tagong yaman ng Mardika Nation sa buong Asia. Para ninakaw ng Espanyol, ninakaw ng Amerika ang tagong yaman natin. Yun na pumasok ang Japan. Hindi natin kaaway, kapatid natin ang Japan. Ngayon, panahon pumasok naman ang China hindi natin kaaway. Nag-protect sa atin, gusto nila ibalik ang nasakop, bawiin nila ang kaharian nila, sinakop ng Espanyol, ng British, ng Amerika, ibalik sa tunay, nag-empire ng East Empire, 11 countries, Sulu. So, mawalang galang na kamahalan. Yun pong sinabi nyo, nagkaroon ng kasunduan ang The Real Sultanate of Sulu at ang hari ng China noon na ang China ang magbabantay sa dagat. Ganito. Sige po. Luzon, Visayas, Mindanao. Natalo ang sultan sa politika. Sarili niya tauhan ang nagtaksil, binayaran ng Espanyol para isuko ang bansa natin. Bumaliktad ang tauhan ng sultan, si Raha Sulaiman, nagsabuatan at saka Espanyol. Yun ang nagpabagsak. Si Raha Sulaiman? Si Raha Sulaiman. Tauhan niya, nagsabuatan at saka Espanyol. Sarili natin tauhan ang nagpabagsak, nagsabuatan at saka Espanyol. Sa Visayas,
Luzon, sa Mindanao, napabagsak ang kaharian, sarili natin ang tauhan ng Hudas, nagtaksil, nagsabuatan at saka Espanyol. 17th century, colonized na Luzon, Visayas, Mindanao ng Espanyol. Wala ng Muslim country, Roman Catholic na ang bansa natin. Para alam niyo. Wala pang Espanyol ang bansa natin, Muslim country. Yes. Bansang Malaya, Mahardika Nation. Ang mga pinuno, Maraha, Sultan, ang pinamunuan, batas ng Muslim. Law of God, batas si Allah. Ito ang nangyari. Sa Sulu, hindi makapasok-pasok ang Espanyol, may bantay dagat. Luzon, Visayas, Mindanao, colonized na ng Espanyol. Sulu pa, hindi na colonize sa 17th century. Hindi makapasok ang Espanyol, may bantay dagat. Ang balko ng Espanyol, butasin ng bantay dagat. Ang kawal ng Sultan of Sulu, 2 tribo, isang Badyaw at saka isang Ilanon, tinatawag Mandaragat. Pilito ang nagtaksil, nagsabuatan at saka Espanyol. Okay. Ito na binansagan ng Espanyol, Bansa Moro, mga taong bayaran, taksil sa bansa. Okay. Pagkatapos, ganito ang nangyari sa Sulu para alam, walang makalam kahit taga Sulu. Bakit bumagsak ang kaharian ng Sulu? 1753, Luzon, Visayas, Mindanao, sakop na ng Espanyol, colonized, naging Roman Catholic na. Sulu pa hindi na binyagan. Pasalang Sulu, pinaglaban nila hanggang kamatayan. Pinag-alay nila sa Panginoon kay Aula ang buhay nila. Walang halaga ang buhay, masunod lang sa batas ng Panginoon. Pagkatapos, tinatawag niya ang bantay dagat ng Sultan of Sulu. The last Sultan of Sulu. Yes. Sabi niya, pumunta ako sa China, bantayan niyo ang karagatan, Luzon, Visayas, Mindanao, sakop na ng Espanyol. Sulu pa hindi nakapasok ang Espanyol. May bantay dagat. Pumunta ako ng China, dumalaw ako sa apo ko yung nakalibing doon. Ayan, makinig kayong lahat. Sa China, 1753. Okay. 1748. Ang bantay dagat, ninuno si Kiram, ang pangalan, si Bantilan. Okay. Bantay ng karagatan ng Sulu. Si Bantilan, ninuno si Kiram. Ang tribo Badyaw, taga Simunod. Okay. Pagkatapos, naglakbay na ang Sultan sa China. Pag-alis ng Sultan, pumasok ang Espanyol, dumaan sa Cagayan de Sulu at saka sa Sibuto, Tawi-Tawi. Doon naglaan sa Simunol, Tawi-Tawi. Pagbaba ng Espanyol, ang pangalan ng Espanyol, si Kapitan Mundalis. Ang dangaw, ang dibdib pito. Ano, ang pitong dangkal kayo ng pagtawag. Ano bang pagtawag niyo? Dangkal. Dangkal. Pitong dangkal ang dibdib, parang gaya ni Ganti. Okay. Ang kapitan ng Espanyol. Nagtanong ang Espanyol, sino ang pinuno? Sumagot ang bantay dagat, ninuno si Kiram. Ako ang pinuno, bantay dagat. Sabi niya, dumating kami dito, sabi ng Espanyol, gusto namin makapagkaibigan, magkaisa. Sukatin namin ang lupa niyo, ang karagatan ng kalupaan sa pangalan ninyo. Okay. Sabi ng Espanyol. Nagka-interes si Bantilan, yung ninuno si Kiram, walang paintulot sa mga royal family. Pinasukat niya sa Espanyol, linipat sa pangalan niya ang Sulu. See, okay. Ibig sabihin, tinanggalan kami ng karapatan. Okay. Linipat sa pangalan niya. Pagkatapos, inapuin siya ng Espanyol, gobernador ng Sulu, hari ng politika. Okay. Hari ng politika. Pagkatapos, nag-react ang mga royal family. Bakit mo sinuko? Wala kang paintulot. Isa kang traidor. Okay. Isa kang traidor. Nagkagira sa Sulu. Ang lumaban, mura noon salit. Dato. Oh. Nagkaisa ang bantay dagat at saka Espanyol. Okay. Naglaban. 5 taon ang digmaan, hindi isuko ng mga royal family ang bansa. Ayaw nila magpabinyag. Hindi nila pasukat sa mga Espanyol.
Nawala ng magawa, pasal sinuko ng bantay dagat. Nagkaisa na sila. Nagdira. Maraming namatay ang digmaan. Pag-abot 1753, nakabalik ang sultan galing China. Galing China. Nagulat ang sultan, pag tingnan niyang palas niya, sira na. Ang flag, binaba na, ang ari-arian, ninakaw na ng Espanyol at saka si Kiram. Okay. Ang namahala si Kiram na at saka Espanyol. Okay. Hindi na Muslim country, pamahalaan na ng Espanyol ang Sulu. Na yun na nag-react. Pinatawag ng sultan si Bantilan, yung bantay dagat. Sabi niya, Bantilan, halika. Bakit nakapasok ang Espanyol? Sabi niya, ganito lang po. Pag nakapasok ang Espanyol, dumaan sa Cagayan de Sulu at saka sa Sibuto, dito naglaan sa Tawi-Tawi Simunor. Kaya pala may Sibuto. Okay, Sibuto. Okay, good. Dito naglaan. Nagtanong ang Espanyol kung sino ang pinuno. Sabi ko, wala dito ang sultan, ako ang kapalit, ako ang bantay dagat. Okay. Inapuin ng sultan. Parang iniral, bantay dagat. Opo. Admiral, parang gano'n. Admiral. Ito nang ninuno si Kiram, ang pangalan Bantilan, isang lahi, Badjaw, taga Simunor. Pagkatapos, dumating kami dito, sabi ng Espanyol, gusto namin magkapag-isa, magkaibigan. Sukatin namin ang kalupaan ng kadagatan sa pangalan nyo. Nagka-interes si Bantilan, yung ninuno si Kiram, pinasukat sa Espanyol, linipat sa pangalan niya. Walang paintulot sa sultan sa mga royal family. Ngayon na nag-react ang mga royal family, nagkagira doon sa Sulu. Hindi pumayag ang mga royal family. Na doon ang umpisa ang digmaan ng Espanyol. Ang Espanyol at saka bantay dagat nagkaisa. Yan ang nag-try doon sa Sulu. Yung bantay dagat, yung ninuno si Kiram. Si Kiram hindi sultan, hari ng politika, gobernador ng Sulu, inapuin ng Espanyol, para alam ninyo. Ang katotohanan, hindi tausog, isang Badjaw. Okay. Isang Badjaw. Ito ang nangyari, pero mahabang kwento, isang buwan hindi ko kaya isalaysay ang historical right ng Sulu. Hanggang dito na lang. Kamahalan, mawalang galang na. Base sa mga salaysay ninyo, kung bakit ngayon ang mahal nating kapatid na China, kasi gusto naming liliwanagin that China is not our enemy. Bagkus ang China ay binigyan po ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kasunduan ng The Real Sultanate of Sulu, na sinasabi ng ating mahal na The Real Sultanate of Sulu na descendants, kasi ang tunay, the last Sultanate of Sulu ay inilibing po yan sa China mismo. Si Sultan na po ang magkwento kung paano nagkaroon ng kasunduan. Ganito ang kasunduan. Ang kasunduan, hindi, 3 beses inalok ang Emperor ng China pagka natanggalan na kanilang karapatan, ibigay na sa China ang Sulu. Opo. Sabi ng King of China, hindi ko matanggap. Tayo magkapatid. Nasabi ng King of China, ganito na lang. Dito ka naman natili, kami nang mag-protect sa'yo. Ang Sulu, bantayan namin 100 tahon. Ito ang kasunduan. Kung maglabas ng huling kapu-apuan mo, kung magtugma ang historical, ibalik namin sa kanila. Yun nang dyan sa Spratly, binantayan ng China, pasalang bansa natin, isang colonized. Colonized ng Espanyol, colonized ng British, ang bansa natin. Yun na pumasok ang China. Okay, so Bantayan, hindi nila sakupin, binantayan nila, palabasin nila ang tunay sultan. Tagmayari ng Maharlika Nation, Sulu Empire. Ayan po mga minamahal kong kapatid. Napakaliwanag po ng pahayag ng ating The Real Sultanate of Sulu, the descendants, the predecessor, the real descendants of the Sulu Empire, Ganito siya mga mahal na kapatid, sa kasalukuyan kasi, isa lang ang pwedeng makasagot dyan sa kaguluhan sa West Philippine Sea. Okay. Sa madaling salita kasi kapatid, ang China hindi natin kaaway, sila po ay tumupad lamang sa kasunduan na ipinagkaloob sa kanila at bilang pagtanaw na rin sa The Real Sultanate of Sulu, dahil katulad ng sinabi ko, according sa ating mahal na The Real Sultanate of Sulu, the descendants, the predecessor, ang kanyang ninuno until now ay doon nakalibing, sa Tiangdong
Shandong, China? Yung unang, yung first sultan doon sa Shandong. Okay. Yung first sultan. Ayun. Pangalawa, 1753, yun ang hinanap ko, ang libingan niya sa China. Okay, pero sa China pa rin, Sa mga China minamahal pa rin. kong kapatid. So, katulad ng sinabi ko, ang China, lahat na yan, alam nyo mga minamahal kong kapatid, makinig lahat ng pandinig. Ipagpaumanin ninyo, hindi ko rin ininsist ang sarili ko bilang napag-iwanan din ng isang mahalagang bagay para sa implementasyon sa kasalukuyan, no? Kaya nga po mga minamahal kong kapatid, kahit anong pagdidil ninyo dyan ng mga rainbow dollar, mga ginto kuno, mga kung ano, mga taklubo, mga commodities, bakit walang na-implement? Sapagkat po lahat ng po yan ay wala pa pong wala pa yatang World Bank. Sabi ko nga sa inyo, wala pang World War II. No, wala pang World War I. Lahat po yan ay nakasystem na. Recorded na, program na. Kaya walang sino man ang magsalitan, akin ito. Lahat yan kasi ay recorded na. Kaya nga, para doon sa mga nagko-commodities, bakit may tinatawag tayong 300 BC account? Ibig sabihin, panahon pa, before Christ, may mga account na. Actually, panahon ni King Solomon, mayroon na eh. Basahin natin dyan sa kasaysayan ni Solomon. Naka-declared lahat dyan ang mga kagintuan. No? Sana naliwanagan kayo na yung nangyari sa atin sa panahon ng Japan, no? Ng mga Hapon ay hindi po para sakupin tayo, ngunit subalit nagprotekta sila, ang mga kayaman ay ibinalik nila. Ang Germany at saka Japan magkapatid. Yun yung pong sinasabi nila na si Hitler at saka si Yamashita. Magkapatid. Ayan, si the real Sultan ito Suluna, ha? At yung sinasabi lang si Amang Dr. Jose Rizal. Okay? Napakaliwanag lang. Ngunit, subalit na tapat, nais namin ikaklaro sa inyo. Kasi may nagtanong eh. If ever na ma-implement na yan, may babaguhin ba daw? No, lalo na sa ating religion. Isa lang po ang sinabi ng ating mahal na sultan. Sagutin ko ang katanungan ng mga kapatid natin, mga pastor, yun ang kinatatakutan nila, may babaguhin. Ha? May babaguhin ba daw? Ito walang babaguhin ang bansa natin. Hindi natin pwede baguhin ang tinayo ng Panginoon, palatandaan ang bansa natin. Pero pinakialaman ng tao. Ha? Ito walang babaguhin sa bansa natin. Ituwid natin lang ang totoo. Ang mali. Ha? Pasalang bansa natin, wala pa dumating ang mga mananakop, isang Muslim country. Ha? Isang ito na tinatawag Bansang Malaya, Mahardika Nation, Sulu Empire. Ang mga ninuno natin, hindi Kristiyano. Hindi Kristiyano. Ang mga ninuno natin, nandyan na, Rasulaiman, Datu Puti, Kandula, Rahaw Mabon, Sultan Kudarat, Lapu-Lapu. Yan ang pinamunuan nila, Muslim country ang bansa natin. Sinakop lang ng tayo ng Roman Catholic, nagdala ng religion. Kung hindi tayo masunod, ang parusa kamatayan. Ang mga bansang Mahardika Nation, napilitan lang nagpabinyag. Pasal ang kaligtasan. Kung hindi ka masunod, ang parusa kamatayan. Dapat pag-aralan nyo ang kasaysayan ng bansa natin. Hindi ito pag-ari si King Philip. Ha? Ang bansa natin isang colonized na bansa. Ha? Hanggang ngayon hindi pa tayo malaya. Nakatali pang ilong natin sa Republic of the Philippines. Dapat ibalik natin ang kaharian, tinayo ng Panginoon ang palatandaan. Ito ang magpalaya sa atin katotohanan. Sino bang nagtatag ng Mahardika Nation? Alamin nyo, lahat kayo lilitaw Mahardika. Ha? Nagpanggap mga royal family. Sino bang pinag-iwanan ng kaharian ng Panginoon? Dalawa lang ang pinag-iwanan, Sultan of Sulu at saka China. Ito ang may karapatan magpahayag, Sultan of Sulu at saka China. Pasal sa kanila ang kaharian, Sulu si China si isang dagat.
Linawin ko sa inyo, ito na ang panahon ang inintay ng lahat. Kapayapaan, pagkaisa, peace, unity, brotherhood. Hindi tayo magkaisa sino ang king and queen. Magkaisa tayo sa katotohanan. Ibalik natin ang kaharian ng Panginoon. Siya ang itataas natin, hindi tayo. Tama. Sige, salamat. Ayan, maraming salamat po sa pagpapahayag, mahal na The Real Sultanate of Sulu. Gusto ko lang pong liliwanagin sa inyo, mga minamahal kong kapatid. Wala pong dapat ipangamba, no? Sapagkat kung tungkol sa mga deuterium, sa mga kayamanan na pinag-usapan, katulad ng sinabi ng ating mahal na The Real Sultanate of Sulu, ang una nating dapat gagawin ay itaas muna ang kaharian ng ating pinaka-Diyos ng kaliwanagan bago ang mga bagay na yan. Kasi in the Christian, maliwanag naman ang sinabi dyan sa Bible, unahin ang hanapin ang katotohanan at ang katwiran dahil lahat ng bagay idaragdag sa atin. So, malinaw ang pahayag ng ating The Real Sultanate of Sulu. Itaas natin, no? Ibalik natin ang Maharlika Nation kasi even in the Bible ng Christian, ang Maharlika Nation, sino ba ang nagtatag niyan, no? Sino ba ang sinugo ng Panginoon dyan? Igit sa lahat sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan yan. Kaya lahat ng mga, doon sa mga nagko-commodities, mabills man, diamond, platinum, blah blah blah, lahat ng mga yaman na yan, no? Bakit walang nangyari? At kung mayroon man nakialam, bakit nagkaroon ng sumpa? Bakit nagkaroon ng kahit sino ka pang Pilato dyan, no? Kaya nga, ang sabi ng ating late F.E.M. Senior, whoever you are, the strong leader and the strong one nation, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. Dahil wala pa pong World War I, wala pa pong World War II. Lahat ng mga yan ay nakarecorded po yan. Okay? At bilang pinagkalooban din ng isang karunungan, bilang ako ito na aba ninyong lingkod, ako po ay hindi biro din ang aking pinagdaanan, no? Kasi gusto ko lang din masunod kung anong iniwan sa akin. So, ang Diyos na, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan na ang gumawa ng kapamaraanan para magtagpo-tagpo, no? At nagpasalamat ako sa mag-asawa, no? Kay Ate Joy, Kuya Nash, yan, special mention. Thank you so much, no? Naging daan ang bawat isa sa atin. Isa lang po ang bottom line natin sa bawat isa sa atin. Walang sino man ang pwede bang magmalaki sa ating sarili. Ang nais lang ng Diyos, makita tayong magpakumbaba sa bawat isa, magkakapatawaran at nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapatawaran at pag-ibig sa bawat isa ang siyang maghahari sa ating mga puso. Sa ngayon, sino man ang mga nagkasala dyan ay may panahon pa para kilala naman natin ang sarili natin. Wala naman ibang kaaway ang mga sarili natin, kundi sarili lang din natin. Walang ibang sumira sa ating mga sarili. Sarili lang din natin ang sumisira. Alam mo, makapagsinungaling ka sa ibang tao, ngunit sa sarili mo ay hindi ka makakapagsinungaling. At ang isang pagkakamali ay hindi maitutuwid sa isa pang pagkakamali. Kaya mga minamahal kong kapatid, no? Ito, meron akong good news sa inyo, no? So far, katulad ng sinasabi ko, kasi maraming nagtanong, marami kami natatanggap ni Kamahalan, no? How about in our government? Maraming nagsasabi na ang gobyerno magnanakaw, bla bla bla, kung ano-ano mga sinasabi. Ngunit, subalit datapwat, para sa ating kamahalan, ang ating gobyerno, lalo na ang pinakamamahal nating PBBM, wala pong aalisin. No? Meron lang tayong mga bagay na dapat ituwid. Ngunit ang ating mahal na pamahalaan ay manatili silang pamahalaan. Sila po ay ating counterpart. Sila din po ay kabahagi natin sa implementasyon. Okay? So, sana maramdaman ninyo na may kasabihan ni love conquers at all, no? Yun ang pinakamabisa para mapagtagumpayan natin ito. Hindi lang kami, The Real Sultanate of Sulu. Hindi lang siya, hindi lang ako, hindi lang sa iba. Tayo po yun. Wala naman pong ibang may laban dito, kundi mga sarili natin. Dahil anuman ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yun din po ay magiging batayan ng ating pagkatao. Alalahanin ninyo, lahat ng nilikha ng kataas-taasan, lahat ng may tuhod, ay luluhod sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan, hindi kung kani-kanino, na kapwa natin tao. Okay.
Sana mga minamahal kong mga kapatid, nakapagbigay kami ng liwanag, no? Actually po, so far, sa Europe, nakakonik na po lahat yan, ano? So, kaya ang aba ninyong lingkod ay may emergency dahil nandito. So far, I'm still here now in Mindanao, but I have an emergency to flight. Kailangan kong bumalik sa Luzon. At ang mga bagay ay pag-uusapan, no? At para doon sa mga minamahal kong mga kapatid, kahit doon sa mga ibang mga kapatid, no, ako na rin po ang nakikiusap sa inyo. Wala rin pong magbabago sa akin. Mas nanaisin at gugustuhin ko ang manatili ninyo kung tawaging lidimin. Dahil ang inyong abang lingkod ay hindi ko po ito ginagawa para papurihan ng kapwa ko, bigyan ako ng karangalan, no? Wala pong magtatawag sa akin ng queen, no? Sapagkat hindi po ako nagtatrabaho para sa posisyon na yan. Bagkus, nagtatrabaho po ang aba ninyong lingkod para ang mabigyan ng kapurihan at itataas ay ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, hindi po ang aking sarili, no? Ang magbibigay po sa akin, kaya lahat ng inyong pasasalamat na natatanggap ko, lahat ng kapurihan na binibigay ninyo sa akin at maging kayo the real Sultanate of Sulu ay aming itinataas at binabalik namin kay Allah sa ating pinaka-Diyos ng kaliwanagan, sa ating dakilang o pinakadakilang manlilika. Kaya para sa aking mga kapatiran, kung maaari po sana ay manatili pa rin ang pagtawag niyo sa aking Lady Min. Dahil sa unang panahon, pag sinabi mong lady, no, sa mga imperyo, isang karangalan, di ba yung mga panahon ng palabas ng Jewel in the Palace, Queen Shondok, Madjumong, pag sinabi mong, di ba meron tayong tinatawag na Lady Han, Lady Choi, isa po silang mga abang lingkod o mga dakilang tagasunod, no? Kaya ako, wala pong magbabago sa akin, no? Bagamat yung iba tatawag, pakiusap ko lang, manatiling Lady Min. Ang Princess GM kasi, ay kahit binatikos ako dyan, wala rin kayo magagawa. Kasi yan ang nakapangalan sa akin sa dokumento at lahat yan lalabas. Okay? No? So, nagpapasalamat ako sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan, no, sa karunungan na ipinagkaloob niya sa akin sa isang pambihirang pagkakataon upang gampanan ang isang pambihirang pagkakataon. At mabuhay Animazola Kingdom, no? At mabuhay tayong lahat, mga minamahal kong mga kapatid, no? Wala dito, no? Wala ditong sinasabi na parang hindi parang, kundi wala ditong diskriminasyon. Gusto ko lang liliwanagin, wala tong grupo-grupo, wala itong pangkat-pangkat, walang diskriminasyon ito sa lahat ng ating mga mahal na kapatid na tribo. Okay? Sapagkat ang inyong abang lingkod ay sumusunod lang din sa instruction, ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat at wag nang wag pabayaan ang ating mga mahal na mga kapatid na mga tribo. So ako, sa totoo lang, maiiyak na naman ako nito. Kasi sa totoo lang, umakyat ang inyong abang lingkod sa mga kabundukan, inalam ko lahat, no? Ang nag-escort sa akin, mga mahal na kapatid na sundalo. So, doon ko napag-alaman na maging sa kapatid natin mga nasa kabundukan, yung iba, alam nyo na, yung mga nakayapak, at itong mga mahal nating kapatid ng mga militar, no? Masakit po sa bawat panig na kapwa Pilipino ay magpapatayan. Ano ang naging ugat? Ano ang naging dahilan? So, yun po ang inaral ko, yun po ang pinag-aralan ko. Ano ang pwedeng magiging solusyon? So, nakita ko yung solusyon, but ganun pa man, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang siyang magtatakda sa lahat ng bagay. Ang biyaya ng Panginoon ay siksik, liglig, umaapaw. Ang gusto lang makita ng Diyos sa atin, marunong tayong magpakumbaba at ang pag-ibig sa bawat isa ay manaig sa ating mga puso. Okay? So, wala rin dapat ipag-alala ang China, wala rin ipag-alala ang Amerika, kahit ganun ang mga nangyari. Kasi alam ninyo, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, siya po ang magpangyari sa lahat ng bagay. Alalahanin natin, mabuti o masama, siya ang nagpatak ng bagay. Kahit nga si Satanas, binigyan ng kapahintulutan, di ba? Kasi yun din po ang sukatan sa bawat isa sa atin, no? Sa bawat isa sa atin, kung tayo ba ay manatili ang ating mga puso ng kababaan ng loob, no? So sana naramdaman niyo ang mensahe sa pagkakataon na ito, no? Ang malaga sa atin, magkaisa, no? Magbigayan, magkakaunawaan. Basta ako, ang aba ninyong lingkod,
makabalik lang ako sa aming planeta, masaya na ako, no? At nag-enjoy rin naman ako dito sa mundo ninyo. Kahit mga tao dito, hindi naman lahat, no? Liliwanagin ko lang, no? Nag-enjoy rin naman ako. Masaya na ako, makabalik na ako sa planeta namin, kamahalan. Natawa si kamahalan. Tama. Isa lang. Ano mang uri ang mga nilalang dahil alalahanin ninyo, hindi lang tayo ang nilalang ng Diyos. Ano mang klaseng nilalang kung nandun sana yung pagrespeto sa bawat nilalang, no? Walang away. Kaya lang ang mga tao, kapwa-tao, hindi nagkakaintindihan. No? Ito ginagawa ko, makabalik lang ako sa planeta namin. Actually, maraming nagtanong sa akin, bakit saan ka bang planeta? Inano ko na lang, sinasagot ko lang. Kahit naman sasabihin ko ang tanong, doon kaya sa planeta namin, makatiis ka ba? Kasi iba doon sa planeta namin, iba dito sa planeta ng inyong mundo. Walang disco doon. Wala raw disco doon. Walang marites. Oo, walang marites. Pero sa planeta namin, high-tech ang mga technology doon. So, yun lang ang mabigay ko sa inyong hint. So, mahal ko ang mundo ng tao. Charot! Dayarawon tayo sila, wontay iya, kay sila lakahayarawan tayo. Shirawan tayo kilala, sinsa na lakala iyarakan tayo, tayo sinay, naiginaya ka na, wontay sinsa lakit sinay. Hirawan tayo, hirara, sinsa na wala kailada, sinsa na. Ipagpauban ninyo mga minamahal kong mga kapatid. Ang mahalaga, lahat tayong nilalang ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang nag-create ng lahat ng planeta, lahat tayo ay luluhod sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan, no? At mabuhay ang Animazola Kingdom, no? Sa mga minamahal kong kapatid, tama na, yung iba tama na, kasi in our part, kaya minsan nagtatawanan na lang kami ni kamahalan, ano? Kasi alam niyo sa totoo lang, our real Sultan Itub Sulu, no? Nagpasalamat ako sa kanya, marami akong natutunan at alam niyo sa totoo lang, tuwang-tuwa ako pag nagkukwento siya si Jose Rizal, may dugong tausog. Hindi may dugong tausog. 101% dugong tausog si Dr. Jose Rizal. At tandaan ninyo, ano ang kabilin-bilin na nating amang Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Kaya, itong mga kaguluhan natin, isa lang ang solusyon dyan. Katulad ng sinabi ng ating mahal na The Real Sultan Itub Sulu, itaas mo na natin, ibalik mo na natin ang kaharian ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan at hindi ang ating mga sarili. Sana maliwanag sa ating lahat yan at walang dapat ipag-alala, no? Ang ating pamahalaan, wag tayong mamuhay sa nakaraan. Sikapin natin mamuhay ngayon ng tama para sa kinabukasan ng mga next generations. Okay? So, thank you so much at maraming salamat kay kapatid na Ruth Barangay, no? Binata, thank you for watching. Sana makapunta kami dito sa aming kapatid, sorry talaga ha. Promise ko yan mga taga General Santos. Tapusin ko lang ang usap sa ating pamahalaan, okay? Bilang representante, charot, no? Thank you so much sa kamahalan, ano? The Real Sultan Itub Sulu sa binigay mong pagkakataon. And thank you so much kay Rina Ramos, mapagpalang hapon po, Ma'am Didimin. Thank you so much. Rinaldo Endorse, mapagpalang hapon sis. Ramdam namin ang mga mensahe mo sis. Thank you so much talaga kapatid. Maria Liza Taksan, thank you so much. Baltasar Jose Rene, alisin ang mga politikong magnanakaw, tulisan at kurap sa gobyerno para magkaroon ng daan ang pagkakisa at kapayapaan at kasaganaan. Alam mo, mahal na kapatid na rin no? Lahat ng bagay na yan ay may solusyon. Okay? Lahat yan may solusyon na papag-usapan. Okay? So, kay Concepcion Gakuma Kanyeda watching, thank you so much. Kay Sir Bobby, no? Thank you so much po. Kay Rosita Bravo Umbao. Very true po, mahal na sultan according to the Philippine history. Thank you so much, no? Kay Mickey Ko is watching. Rosita Bravo Umbao. Marvin Collado Montimayor, kapatid. Nag-promise ako dadaanan ko kayo dyan. Okay lang, kamahalan, lahat ng mga kapatiran ng mga MNLF. Dalawin natin yan. Dadalawin namin kayo. Lahat yan, mga kapatiran. Alam nyo, dapat mag-ikot pa ako sa Mindanao. Kaya lang, actually, dito din sa Visayas, no?
sa iba sa Luzon nakapag-ikot na ako. So, thank you so much sa lahat ng mga kapatid na sumuporta, no? Evelyn Winson is Mino Makutay, nabasa ko sa World History. Thank you so much. Elizabeth Solano, thank you so much, no? Evelyn Vinson, my idol is si Rizal, Ruho Virixal, thank you so much. Dorna Plaza, magandang hapon po. Dami. No, dami. Ruhan Ablao, kapatid, no? Maraming salamat sa lahat ng iba't ibang mga spiritual. At ito ha, take note. Ito walang diskriminasyon. Ang katotohanan magpapalayo sa atin. Alam niyo yung katotohanan, medyo masakit yan eh. Sabihin mo sa ibang bansa yung nakikinig, yung mga... Yes po. Lahat po kasi, ito ha, lahat po kasi no, may mga iba't ibang bansa na ngayon sa Europe, may nagpapadala ng aming video dahil sa Europe po ngayon na napagpuntahan din no, ng ating amang Dr. Rizal. Tuwang-tuwa po sila, nandito po lahat ang mga chat, no? Tuwang-tuwa po sila dahil may tunay na buhay. The real predecessor descendants ng the real Sultan of Sulu. Dahil nandun po ang covenant. Napaka-importante ang covenant, no? Napaka-importante mga kapatid. Ito na nga sinasabi ko, no? Kay Rosita, blessed day po, no? Gigi Adapo Dando. Okay, thank you so much. Mary Christy Aligrado, Josephine Dapon, mapagpalang hapon po, Miss Lidimin at mahal na Sultan. Okay? Alfredo, no, Sumalino, thank you so much. Lonita Atido Isguera, good afternoon. Maraming salamat sa inyo. No, Bansang Malaya po pala, mahal na Sultan. Yes, Bansang Malaya. Daya rawun, tay kira rasan ta na lain na, yakan sa naisan sa nanila po nakalakas. No? At bakit kailangan pang sikilin o sikilin ng gobyerno ang ang karatan ng mga taong bayan? Alam mo, mahal na kapatid, no? Kaya this is the moment, no? This is the moment for the truth, no? At katulad ng sinasabi ko, ay lahat yan ay kailangan nating balance. The negative plus positive equals balance. Gusto kong malinaw to sa katulad po ng katanungan ninyo. Alam ninyo kapatid na Baltasar, no? Lahat yan ay binigyan ng kapahintulutan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Yan ang naging sukatan natin. Kapatid naman, nandyan yan sa banal na kasulatan. Hamak man o dakila, mabuti o masama, binigyan na si Satanas nga, di ba? Inallowed nga, di ba? So, sana maunawaan nating lahat yan, no? Maunawaan nating lahat yan na yan ay naging sukatan. Binigyan ng kapahintulutan ng Panginoon yan para lahat yan ay sukatan sa ating pananampalataya. Alam niyo kung bakit? Ito yung sinasabi. Sa kanyang pagdating, meron pa kayang natitirang mga tapat ng kanyang lingkod. Ha? Sana naunawaan ninyo ang mensahe. At ano ang makapaghiwalay ng pag-ibig ng tao sa Diyos? Kaya maraming nanlamig, no? Maraming nang lupaypay, maraming nang hina ang loob dahil dyan sa mga, mga foundations, mga organizations, nagtayo, ID dito, ID doon, kolekta dito, pangako ng ano, tapos ito pa, ito ang masakit, Sultan. Kung malaki ang bigay mo, mataas ranggo mo. Oh, saan ka pa? Oh, di ba? So, alam ninyo, ganun pa man ang nangyari, naging lesson ito sa mga tao dahil hinanap nila ang buong katotohanan. And biblically speaking, nakalagay din naman sa Book of Revelation, darating ang panahon na ang mga tao, kung saan sila makarinig ng Kristo, ay nandoon sila. Parang mga tao ngayon, kung saan sila makarinig na may release, doon sila. Hanggang hindi release ang nangyari, kundi inis na. Kasi ang katotohanan ng katotohanan, kaya maraming nasira ang buhay. Maraming naubusan ng yaman. Maraming naubusan ng yabang. At patawad Panginoon, yung iba nasa sementeryo na. Nasira pang mga pamilya dahil dyan sa mga commodities na yan. Na? Sorry ha, but walang nangyari hanggang ngayon. So hayaan nyo, magkaroon din magkaroon din ng tamang hustisya. Alam nyo kasi, sa totoo lang, ito ibabahagi ko lang yung tinatawag na 24 elders, no? Lahat yan binigyan ng, spiritually, 24 elders. The 12 is positive and the 12 is negative. Allowed po yan. Alam nyo kung bakit? Ito ay sukatan sa bawat isa sa atin. Maging sa ibang planeta. Hindi man ako taga-planet ng Earth. Maging doon sa amin, no?
maging doon sa amin ay may mga sukatan din doon, no? Kaya totoo pala yun, Sultan, na di ba pinadala ng Diyos ang mga anghel, kaya lang ang mga anghel nagkagusto sa mga tao. Tama? Tama. Ay, alam ninyo yan. Alam mo ang anghel, ganito yan. Ayan, may dala Ang hindi na lang, tatlo. Opo. Ginawa ng una yung mga anghel, binigayan ng karapatan ng Panginoon kaalaman. Kain Kaalaman. tayo. Pero wala silang, ano ba yun? May pag-isip, walang gana, hindi marunong mag-asawa, hindi marunong kumain. Ang animal, binigayan din karapatan, may gana, walang pag-isip. Ang tao, kumpleto. Binigyan pag-isip, kaalaman, pakiramdam. Nagsilos ang mga anghel sa tao. Nagsilos. Ayan na. Nagsilos sa tao. Gusto niya maging tao. Naging siya sa Panginoon, bumaba siya, ang mga anghel maging tao. Ang pagtawag bumaba si Aaron, nagpakalat siya ng kaalaman sa mundo. Anong pinakalat niya? Yung kapangyarihan ng itim. Nagturo yung... Sorry ha, sorry. Okay. Okay, kumpleto tayo. Na nagsilos ang mga anghel sa atin. Gusto niya maging tao siya, katulad natin. Pinababa siya ng Panginoon, nagdala ng minsay, nangaral sa mundo. Opo. Ang pinangaral niya, kasamaan. Kasamaan. Pagbalik niya, binitay siya ng Panginoon, kinulong. Ang pagtawag sa kanya, si Arot kay Maarot. Kay Maarot. At tayo tao, kumpleto tayo. Ang animal, walang pag-isip, marunong lang kumain. Kaya pala may Animazola Kingdom. Kung ang mabuti pa, at saka, kung mawala ang pag-isip ng tao, mabuti pang animal. Tingnan mo, mawala ng isip, wala nang halagang tao. Opo. Nandiyan na sa daanan. So, dapat tayo magpakatao. Okay. Alam niyo, sa totoo lang, marami akong natutunan sa ating The Real Sultan Itog Sulu, no? Dami kong natutunan, no? Actually po, kahit sa pamamaraan ng pagkain, no? Kung bakit halal food, no? Kasi alam niyo kung bakit ang ating mga ninuno noon ay namuhay ng matagal ng panahon dahil may kinalaman din ito sa ating tamang pagkain, no? Tama. So, physically, mentally, spiritually, kailangan balance lahat yan. At katulad ng sinasabi ko, mga minamahal kong kapatid, sana po, kay Lunita Aliado Isigera, good afternoon po. Okay. Sana po, itong pagbigay namin ng pahayag, hindi po to let down anyone, no? May nabanggit man si Kamahalan tungkol sa mga people, sa mga individual na tao, may nabanggit man siya, yun po ang katotohanan eh. Pero hindi ho nangangahulugan na kasalanan ni Juan ay kasalanan ni Pedro. Bagkos, katulad ng sinasabi, pagpapatawad, pero sabi nga ni Kamahalan, ang pagpapatawad ay given yan. Pero pagdating ng ang batas na ng Diyos ang iiral, natural, hindi naman si Sultan ang magparusa, kundi ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. No? Halimbawa na lang po ng tinatawag na kaparusahan. Ito na yon, yung mga nagpapanggap, na sila ay sila, ganito si ganito, no? Sila, ako si ako. Lahat ho na magsasalitang, ako ay si ako ay si ako nga. Lahat yan ay luluhod, hindi kay Sultan, kundi sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. No? At pagdating ng spiritual, wala nang pagalingan dyan na ganito ang power ko, bla bla bla. Lahat yan, no? Wala nang makakapag-ano sa atin dahil iisa na lang, no? Ang kapangyarihan, ang mangibabaw sa lahat. At yun, ang tunay na naglikha sa atin, ang pinaka-dakilang manlilika, ang mapagyari sa lahat ng bagay. Okay? So, sino pa ba ito? Kay Ma'am Simeona Subirano. Thank you so much kay kapatid na Reg Marathon Lubma. No? Thank you so much kay Veronica Aiko. Thank you so much, no? At saka iba pa, no? Maraming kailing, no? Ang dami to eh, no?
Thank you so much po sa inyong lahat at paki-shares na lang po sa ating live video na ito. Sana po uulitin ko, ang video na ito ay hindi po para to let down any one of us. Pero ang katotohanan at magpapalaya sa ating lahat. At kahit hindi ako masyadong marunong mag-English, Sultan, no, para sa ating mga kamahalan, no, sa ating mga kapatiran from the 7 continent of the world, no, lalo na ngayon sa Europe, mga lahi ni si Rizal, alam na nila, alam na nila na dito sa Sulu ay may buhay, no? Sa Japan, alam na po nila yan, no? Ewan ko lang kasi sabi ko nga nagbuninas lahat. Katulad ng sinabi ko, na panaginipan ko ang dragon kaninang umaga. At ang dragon na yon ay nakasakay ako sa dragon. Nandun yung sword. Okay. Nandun ang sword, tapos kaninang umaga, may binato sa akin. Akala ko may nangatok sa terrace. Ayun, pinadala ko sa picture ng ating isang kapatid, no? Nandun yung parang mata siya ng, para siyang mata ng dragon. Nasa akin po yan. Kaninang umaga, kamala, nandun sa bag ko. Parang inano doon sa terrace. No? Napanaginipan ko yung dragon. At mabuhay, Animazola Kingdom. No? Maraming salamat, Inang Lupa. No? Maraming salamat sa lahat ng tumulong sa misyon na ito. No? At purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. No? At kahit kailan, hindi maaring pumantay ang nilalang ng Panginoon kaysa Kanya na naglalang sa atin. Sana maliwanag po yan, okay? So maraming salamat po and thank you so much sa buo ninyong suporta. Sa mapagpalang magandang umaga po, umaga na lang kahit hapon na. At sa family ko, thank you so much, no? Mga anak, mga junakis ko, I really miss you. Pasensya na talaga mga anak ko, no? At alam ko, hindi kayo pinabayaan ng Diyos dyan, no? Thank you so much sa lahat, kalakasang physical, mental, higit sa lahat, kalakasang spiritual. At gusto kong bigyan kayo, no, nang sana ma-inspired kayo, no? Ito na lang ang ating isipin. Ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang magtiis hanggang wakas ay makakatanggap ng biyaya. Hindi galing kay Lidimin, ha? Galing sa pinaka-Diyos ng Kaliwanagan. Thank you so much sa family ni Sultan, no? Mababait silang mga bata, pati yung mga apo. No? Ang cute, no? Parang nasa Encantadia tayo. No? So, thank you so much and isang mapagpalang magandang araw sa ating lahat. Thank you Sultan. Thank you po. Mga minamahal kong kapatid, no, from Luzon, Visayas, Mindanao, sabi ko nga, 7 continent of the world, At sa lahat ng ating mga mahal na kapatid, no? Mula sa angka nila Lolo Taglion, kay Aguilar, kay Tugpi, kay Ligaya, Dato Malino, Tupas, Tiago, at sa lahat dyan, no? Huwag nyo na ako ikondinar dyan sa mga nagmamarunong sa akin, no? Yang paghayag ko ay panahon na para ihayag ang mga yan, dahil ang mga yan nagsakripisyo din sa ating bayan. At sa lahat nila Jose de la Serna, marami yan, no? Sila Jose de la Serna, sila de la Concepcion, marami po yan, sila Lolo Tasio, marami po yan, no? Ang dami po yan, no? Ang dami-dami yan, no? So, thank you so much, no? Thank you so much sa isang mapagpalang magandang hapon sa inyong lahat.